Pag-ininom, pag-inangat mo na. Doon na siya mamalitan. Amen. Dumako po tayo sa sa panggawain, sa pagbibigay. Ayun, napansin niyo ba na parang lumamig na naman, no? Lumamig na naman. Kasi ang dami ng lamig. Ang daming mga lilamig. Lalamig. Ayun, praise God parang dahil nandito kayo, lalo na yung mga kasama natin. Actually, pinag-pray ko namin kayo, mga kuya. Noong time na sinasabi niya sa amin na pag-pray natin yung mga kasama ko sa trabaho. Kasi may mga nagbabanta ng matinangan. Pero minsan tinatamad. Pero ay, praise God, di ba? Talaga nandito na kayo mga kuya at bunga po kayo ng panalangin ng simbahan. Amen. Yun, kaya salamat sa Lord at wala man yung iba, maraming mga absent. Marami sa yung schedule nga pala. Dahil iba-iba yung mga naging schedule, iba puyat. Late na ang uwi, kaya hindi sila nakatin. At iba naman, iba yung schedule ng oras sa trabaho. Dahil Ramadan nga. Salamat sa Lord. At nandito po tayo sa pagbibigay. Ito po yung kalimitan na mga pagka oras na ng pagbibigay, naglalabasan yung mga Dollars. Dollars na. yung mga tao. Tao pala. Kasi bigayan na yan. Dito muna ako. Kasi mahirap na. Damay ako. Kasi kahit ako nung panahon na hindi pa ako born again. Kasi ang pagkakaano ko talaga sa mga ganitong gawain yun pera-pera lang. Kasi nga mga pastor lang naman na ikinabang yan. Mga pastor lang naman pinapakain yan nila. Ba't kayo magbibigay dyan? Ikapo. Sinong yan? Sinong may ginawa yan? Imbis na magtrabaho yung mga pastor rin, kaya nagiging tamad para magano. Kaya ako, ganun yung mentalidad ko nung nasa Pilipinas pa ako. Yung mayaman lang daw ang pastor. Yun. Sa Pilipinas daw. Sa Pilipinas ako, ganun ang mentalidad ko. Sasakyan ng mga Kaya pag lasing na kami, binabato namin yung bahay ng yung kaya Baka yumaman ka rin. praise God, no? Amen. Sabi mo, amen. 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 Sa Lord. Pag ganyan, mga blessing yun eh. Hindi na baka propeta to si Kuya Jan. Amen. O, di ba? Dollars Amen. na boss, eh. Di ba nangyari? Sabi ko sa'yo. Tatanggalin na natin yung harang mamaya. Hindi ba kayo lahat? Talaga halo blocks. Ayan. Kaya, share ko lang na yung nang hindi pa ako Kristyano. Kuya, no? Ganun yung mentalidad ko. Pero dinala ako ng Lord dito, 2012, unang ating ko ng gawain. Talaga yung dahilan ko rin, sabi ni Pastor, dahil sa mga babae, na matinda ko doon sa Estaraha. Ano siya, Thanksgiving siya. Sabi nung kasama ko sa bahay, mga nurse yun. Mga nurse. Di sa kamakagad ako. Ayun, pagdating doon, mga nurse nga talaga. Kaso nga lamig ko yung taong ginamit ng Lord para mabago yung buhay ko. Noong that time. Tapos, yun nga, nung nag-commit na ako, sabi ko sa Lord, Lord, ito ba talaga yung plano mo sa buhay ko na makakilala sa'yo? Tapos, ang nangyari, nung nag-commit ako, napunta ako doon sa bagay na ayaw ko. Doon yung ministry na pinagkaloob sa akin na Lord, yung sa finance ministry. Sa finance, ibig sabihin, ako po yung naging head. Bigla kasi yung si Sister Wilma noong that time, is na siya, parang naglaylo siya sa gawain. May personal issue siya, parang dito muna ako. At walang ibang tatayo kundi ako. Kumbaga naitulak lang ako nun. Ayan, pinag-aralan ko. Buwa kasi medyo marunong ako sa Excel. Ginawa ko sila ng mga reports. Napansin ko yung mga pastor pala pa talaga yung yung mas malalaki ang binibigay, mas malaki yung ambag. Sabi ko, mali pala yung pananaw ko dati. Mas mali pala talaga. Kaya sabi ko, ito yung katotohanan. Na yung sabi mo, mga pastor yung nakikinabang, mga pastor yung yumayaman, pero pastor pala yung talagang nagbibigay pa talaga. Amen. Yung mga leaders, yung mga tinatay, yung mga leaders ng datay ng iglesia na yun. Kasi doon, nililista nila yung mga pangalan na nagtatay. Hindi para ipagyabang, kundi para ipag-pray sila, na malaman nila na itong tao talaga ito nagbibigay ng taos puso. Hindi naman siya binabanggit sa congregation, pero ang nakakalam lang yung mga pastor, saka ako, bilang, ako yung pinaka-hit ng finance eh. Kumbaga kumbaga sa confidential, hindi namin nilalabas. Kaya napakabuti po na kapag tayo po nagbibigay, nilalagay rin po natin yung pangalan natin. Lalo kung ito ay kapo or offering. Kung gusto natin bigyan si kapatid, kunyari walang trabaho si Pastor Daniel.
Ito, para kay Pastor Daniel. Hindi sila. Ala, kasi wala akong trabaho 6 months, di ba? Tama? Ayun. Pagka sa pastor, na-bless kayo. Kaya yung preaching ni pastor, di ba nakaka-bless? Na-bless ba kayo lahat? Amen. Ayun. Ay, pwede nyo ibigay nyo para kay Pastor Roger ko. Marami palang utang ko. Love it. Hindi sa akin yan, di ba? O, di ba? O, di ba? Baka na-bless kayo ganun. Ilagay natin yung pangalan natin. Huwag po tayo mahihiya kasi hindi po namin ilalabas. Ako po bilang pastor dito, ako po yung, parang ako yung pinaka, ng finance eh. Ako yung oversee. Kine-check ko po yung mga finance na Kasi labi naman po na medyo tayo sa financial na pangangailangan ng church. Tapos sobrang ako, kaya ako na-share to, kasi para rin kayo, ma-open din kayo sa pagbigay na based sa verse na to. Yung verse po, Krista, pakiyan na lang sa. Sabi dyan, verse ba yan? Proverbs 11:25. Sabi, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong, ay tiyak na tutulungan. Amen. Tama? Amen. Ito po yung sinulat ng isang pinamatalinong tao sa nabuhay sa buong mundo. Si King Solomon. Nung time ng paghahari niya, 40 years siya naghari. Hindi siya dumanas ng gera, paglaban. Kasi nung panahon ng papa niya, ni King David, siya yung lumaban sa mga nakapaligid sa kanila. Ano nangyari? Nasakop ni King David yun, at si King Solomon yung nalagana, na wala siyang kalaban. Kaya isang beses wala siyang nilabanan na gera. Kaya ang nangyari, si Solomon bilang isang hari, tinanong siya ng Lord ano yung kailangan niya, anong gusto niya. Sabi niya, wisdom. Yung sinasabi ni pastor na wisdom na galing sa Diyos. At binigay po sa kanya, hindi lang wisdom. Dahil siya'y mapagkumbaba, kasi ang sabi niya, gusto kong magkaroon ng wisdom na galing sa iyo dahil gusto kong magamit sa mga nasasakupan ko. Pero hindi ganoon ng Diyos eh. Dahil siya yung source na lahat ng wisdom natin at mga pagpapala, binigyan siya ng yaman. Halos yaman ng pinakamayaman na nabuhay sa buong mundo. Siya. Kaya nung time na pumunta doon yung Reyna ng Sheba, kung nababasa niyo yung kwento ni King Solomon, dinala siya ng mga regalo. Pero nung bago umalis yung Reyna ng Sheba, binigyan niya rin ng masigit pa. Ganun yung hari. Nung panahon na yun. Tayo bilang mga tao ngayon sa panahon natin, sa pagbibigay, ini-encourage kayo na kapag nagbibigay kayo, siksik-liglig umaapaw ang pagpapala na mararanasan niyo. Amen. At naniniwala ako na itong verse na to, na ang taong matulungin sa sagana ng pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak matutulong. Bakit? Kasi yung source na pinanggagalingan ng yaman natin, konektado tayo doon sa pinanggagalingan ng lahat ng yaman ng mundo. At walang iba yan, kundi ang Panginoon natin. Amen. Kaya sa pagbibigay, in-encourage ko na tulungan natin ang church, tulungan natin bawat isa na marami pang hindi naabot ng salita ng Lord. Itong mga kasama ni Kuya Fermin, mga iba, siguro marami pa kayo ron. Na may mga, hindi pa talaga na, marami pa, pagpunta kayo ng bata. Sa dami ng churches dito sa Riyadh, wala pa sa 10% siguro ang mga nag-church. Punta kayo ng bata, may makita yung daming tao rin yun. Punta sa Labanya, punta kayo ng mga mall, mga Pilipino. Paganda ng forma, yung iba, sobrang free will na ngayon dito. Mga lalabas yung mga Kaya yun, ay hayaan natin na sa pagbibigay natin, maabot natin sila. Hindi lang po rito, pati yung ako yung naging pinansin, pati sa Pilipinas nakakatulong po ang panambahan natin. Lalo ngayon, yung founder po ng church na to ay may tinatayong prayer mountain. At yung, kung sino taga Visayas dito? Visayas. Ayun, mga Visayas. Pastor, na Negros, ayun sa Negros. Taga Negros po si Pastor Pong. Oriental. Oriental. Dumaguete po. Ano ba? Nasa Dumaguete. Dumaguete. Oriental. Hindi ko kasi masyado kabisado yung Visayas. Alam, taga Rizal kasi Nasa ako. Oriental pa rin ba yun? Ayun. Oh, May tinayo po silang doon na beach resort na pwede pong magpunta ron, libre. Tapos ang ang vision po ng church na to is matulungan po natin masuportahan yung beach resort na yun sa kayo prayer mountain. Dapat umuwi tayo, mapunta tayo ng Visayas. Hindi lang po tayo dito dapat nagkikita. Kahit pag uwi natin ng Pilipinas, sama-sama pa rin tayo. Magkakanta tayo. Kuya Fred, nasaan ka?
Nandito kami sa airport ni Sister Luz. Pabiyahin na kami pumunta na. Di ba? Di ba? Kami, saan ka, Brother Sunny? Ano kami, naka-baylan kami ngayon. Kasi susubukan ko yung F-150 ko. Di ba? Di natin alam, di natin. Ang plano talaga ng Diyos, tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya, hindi lang dito natatapos ang ating magiging pagkakapatid sa pananampalataya. Ito ang Pilipinas. Hindi po habang buhay nandito tayo. Amen. Amen? Kaya yun po, at i-share ko na rin yung vision ng mga kapatid dito na 5 magkakapatid na, 5 ba kayo? 6. 5, ayun. Na gusto nilang ipagandahin itong church. Kasi medyo patay daw yung kulay. Papalitan nila ng pintura, tapos kaka-carpet daw to. Agree ba kayo doon? O, diba? 5 sila bahala ron. 6 na sila, Pas. Ano na sila? Hindi ko sinasabi, hindi ko inaano, pero kung ngayon po yung design ng heart niya na tumulong para paganda ito. Kasi lahat tayo nakas-medyas na pagpasok dito. Kumbaga, ang iglesia po, ang church po is talagang holy place. Amen. O holy ground. Kasi ayun po talaga tinuturo ng Bible. Yung time ni Moses na na-meet niya sa burning bush, Kumparin mo. yung Panginoon na si Ayang Buamay, sabi niya, tanggalin mo yung kinelas mo sapagkat banal ang lugar na to at tinutuntungan mo. Amen. Ayun po yung gusto mangyari. Kaya ayun po yung vision ng mga kapatid na sa pamamagitan ng pagbibigay, ang church tutulong din po. Bukod po siguro doon sa gusto nilang pagandahin yung church. Ito raw yung natatayo nila. Mas marami silang mga rito, mga kulay puting pintura, tapos yung carpet, tatanggalin to. Nagtataka nga isang pastor dito nung tayo pumunta rito yung isang pastor. Grabe itong church na to Si Pastor Monching ng Jaycowar. Tanungin mo mga Pastor Joel kung paano siya nakapagpatubo ng halaman dito. Alam ko na Nagpatawa rin si Pastor Mon. Kaya yun po, magbigay po tayo para sa Panginoon. I-encourage ko po kayo. Amen? Sige po, sa Diyos papapuri. Pwede ba check-in? Praise God. Yaman. Maybe $5, kuya. Ayun, dalawa. Ay, kalala ko yan. Kalala. Pangalan ni Ate Mary. Kalala. Katapatan mo. Ay, ano yung kalawin? Kasi si Ate ano lang, kanta lang? Galdrin, ano ka? Hindi ka makikitara? Ano nga? Video mo na lang. Video game. Video ka dyan. Control P. Ano nga yun? Ano mga mahal? Teka lang, mawawala ako. Katapatan mo, Diyos. Okay, control ano yun? Ay, hindi ba rin? Kadalasan po, Stephen. hindi po tayo nagiging tapat sa Panginoon. Pero ang Panginoon po, nananatiling tapat sa atin. Kaya po ba? Hindi. Pagpapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ayan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Labak yung mga kamay. Sa aming puso, sa aming buhay, paulit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman.